Aquarius. Hello my dear Aquarius. Hello mga my dear Aquarius. Kumusta ka my dear? Second half of October, mga my dear Aquarius, second half. This is from October 16 hanggang sa katapusan mga my dear, and this is a general reading. So, reminder lang mga my dear, sa bago lang, so sa mga bago, sa mga hindi pa naiintindihan kung anong ginagawa natin ngayon, so mga my dear, ang gagawin natin ngayon na general reading, so hindi to 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Naiinis ako kasi yung manok, tilaok ng tilaok. Diba? Tanghaling tapat, tilaok ng tilaok. Gagawin talaga kitang tinolang manok. Nakakaloka ka. Okay? So, let us try to focus, okay, sa ating reading. Ewan ko ba, my dear, isa yan sa mga weakness ko sa pagtataro. Yung maingay. No? Hindi ako makapagtaro pag maingay. Okay? Pag sobrang ingay, hindi talaga ako makadevelop ng focus and concentration. Kaya ang ginagawa ko pag nagre-reading ako ay nakasilyado ako dito sa kwarto na to. Okay? Hindi naman siya 100% na sealed. Pero tayo. Basta yun na yun. Diba? Konting chika, konting chismis. Okay, my dear Aquarius, let's go na tayo. Okay? So, pyramid spread tayo mga my dear. Okay? Kung hindi ko pipigilan yung bibig ko, mamaya umabot pa tayo sa ilang minuto. Hindi pa tayo nakakapag-umpisa ng reading kasi sobrang daldal. Okay, my dear, last shuffle tayo. Last shuffle. Cut na natin into 3. And let's start your reading. Second half of October, mga my dear. Hanapin na natin ang iyong overall energy. Tingnan natin, my dear. Tingnan natin ang eksena ng iyong second half of October. What is your overall energy? The 7 of Swords. Okay. So, ang sabi ko, overall energy mo. 7 of Swords. Okay? Ang 7 of Swords is connected sa energy ng paglilihim, my dear. Okay? Lihim. Very secretive na energy. Madalas to nako-connect din sa backstabbing na energy, my dear. So, ayoko na muna magsalita. Kasi ang dami pumapasok na energy, okay? Pero sabihin na lang natin, posibleng maging malihim ka, my dear, or konektado sa lihim ang iyong second half of October. Okay? More on secret. More on lihim, my dear, ang second half of October. Pwedeng maging malihim ka. Pwede din, my dear, baka mayroon mga sekretong mabubunyag. Posibleng sekreto mo or sekreto ng iba. Okay? So, para maging maliwanag, my dear, ang ating reading, kunin ko na, my dear, yung mga kasama niyang cards. Okay? Kasi mahirap mag-reading, my dear, ng isa lang. Kasi ito, my dear, totally negative energy to. Pero hindi mo naman natin alam, my dear, kung ano talaga eksena niya. Kasi isang card lang siya. Okay? So, kasama ng ating 7 of Swords is ang kanyang left and the right. Okay, tingnan natin, my dear. Kasama ng ating 7 of Swords is the 6 of Cups. Okay. Confirm, my dear. Lihim mo. Sa second half of October, parang bumabalik ka sa past. Bumabalik ka sa nakaraan, my dear. Anong binabalikan mo sa nakaraan, my dear? Okay? Posible, my dear, na bakit ayaw mo umayos? Posible, my dear, na baka meron ka mga ginagawa konektado sa past. Posibleng tao konektado sa past. Okay? Pero nagiging malihim ka dito, my dear. Yung pagbalik ng energy mo, my dear, sa past is medyo malihim siya. Medyo ikaw lang talaga ang nakakaalam. Parang posible baka meron ka mga alaala, my dear, ng iyong kabataan, okay? Ang magbalik, my dear, sa second half of October, okay? Parang konektado sa past, okay? So, tingnan natin, my dear. Kasi yung action ni 7 of Swords, pag ganun papunta siya sa energy ng past. Okay, tingnan natin.
Okay, we have here the Six of Pentacles. Uy! Okay, so medyo lumalim na yung energy, my dear. Dahil sa paglabas ng Six of Pentacles, my dear, posible, my dear, na baka meron ka mga bibiliin na matagal mo nang gustong bilhin. Okay? And ayaw mo, my dear, na may makaalam nito. Okay? Yun ang nakukuha ko. Baka meron ka mga bibilin or baka meron ka mga gagawin, my dear, konektado sa energy ng past. Alam mo yung nakukuha ko dito, my dear, na energy. Alam mo nung bata ka, my dear, baka meron ka mga gustong kainin or baka meron kang gustong gawin na ngayon na may edad ka na or kaya mo nang gawin yung mga bagay na yun, gagawin mo na siya. Pero, hindi mo masyado maliwanag sa akin, my dear Aquarius, kung bakit mo siya nililihim. Mayroon bang pipigil sa'yo na gawin tong mga bagay na to? Meron bang hindi magiging masaya na babalikan mo yung nakaraan? May kinalaman sa pera eh. Pero nakukuha ko talaga is more on pagbili. Parang nakukuha ko is kaya mo na siyang bilhin ngayon. Okay? Ang isa pa sa mga example para maintindihan mo, my dear, is parang bahay, di ba? Gawin nating positive yung energy. Huwag tayo mag-focus kaagad sa negative, di ba? Kaya siguro nililihim mo siya, my dear, kasi ayaw mo mausog yung pagbili mo ng bahay, yung dream house mo, di ba? Pero kung sa negative naman, marami din mga negative na konektado sa past, di ba? Baka yung iba sa inyo, my dear, ay bibili ng alak, di ba? Yung mga ganun, or babalik sa paninigarilyo, yung mga ganun. Pero wag muna tayo mag-focus dun sa mga ganun na energy. Basta mag-focus lang muna tayo dito sa tatlong cards, my dear. Dito sa tatlong cards na to na parang meron ka daw babalikan, my dear, sa energy ng past, konektado sa usapin ng pinansyal. Baka parang meron kang bibilhin, okay? So, ika-clarify natin to, my dear. Kunin na natin yung third row, my dear Aquarius. Tingnan natin. My dear Aquarius. Okay, eto daw. We have here the Knight of Pentacles. Okay. Actually, magdudulot to, my dear, sa'yo ng matinding pagkagulo sa iyong isipan, my dear. Kasi, parang sinasabi ng puso mo, gusto ko to. Pero sinasabi ng isip mo, parang hindi. Parang may obligasyon ka na, parang gano'n na nakukuha ko dito na energy. Pero nakukuha ko, my dear, at the end of the day, parang gagawin at gagawin mo pa rin talaga siya. No, yun ang nakukuha ko dito. So, there's a tendency, my dear, na pagpasok, my dear, ng second half of October, parang mahati yung energy mo sa, parang meron kang gustong gawin na konektado sa sarili mo. Okay, baka meron kang gustong bili, baka gusto mo bumili ng bag, gusto mo mag-travel, gusto mo bumili ng, meron kang gustong kainin, or meron kang gustong puntahan, gusto mo magbakasyon, gusto mo, ayun mga ganun, my dear. Meron kang gusto na there's a tendency na matagal mo na talaga siyang gustong gawin. Gusto mong gawin, no? Wala pa naman ako nakikitang tao dito, my dear, na parang gusto mong balikan, pero hindi ko yun kino-close, hindi ko siya tinatanggal sa reading, my dear, kasi to the point na parang tinatago mo siya. There's a tendency, my dear, na baka merong mga tao sa buhay mo ngayon na hindi matutuwa na babalikan mo yung mga tao na yun o yung energy na yun. Pero pag sampa kasi ng second half of October, my dear, parang gusto mong bumalik sa nakaraan. Okay? Parang gusto mo kainin yung mga pagkain na gusto mong kainin or gusto mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin. Ayan. Okay? So, tingnan natin, my dear. We have here the Page of Sword. Okay? Sa energy ng Page of Sword, pinag-aaralan mo naman, my dear, kung tama ba or hindi yung iyong gagawin. Yun nga lang, magiging malihim ka, my dear, sa part na to, no? So, posible, my dear, na magdulot din to the Knight of Cups. Okay? Nako-confirm na dito, my dear. Confirm na yung energy sa dalawang Knight na nagbalik, my dear. Okay? There's a tendency, my dear, na baka meron ka ng pamilya as of this moment or meron ka ng obligasyon, pero meron ka mga bagay na gusto mong gawin in the past. Hindi naman to 100% na negative, pero hindi ko rin tinatanggal, my dear, na yun, there's a tendency na baka meron mga
ex or meron mga tao na posibleng naging part ng buhay mo, my dear, na parang gusto mo sila makasama or gusto mo balikan. Kaya parang this is very secretive. Naglalaban talaga, my dear, yung isip mo at saka yung puso mo sa mga araw na to, my dear. Pero sa mga simpleng bagay lang naman, baka meron ka lang naman mga gustong bilhin na may kinalaman sa usapin ng material. Yun ang nakukuha ko, my dear. Okay? Next is the strength card. Okay. Paglabanan mo, my dear, yung energy ng past. Marami sa inyo ang dapat hindi na bumabalik sa past at nagpo-focus na lang sa future. Posible din, my dear, na baka meron din mga tao na konektado sa past ang magpaparamdam sa'yo na posibleng makagulo, my dear, ng iyong isipan at ng iyong puso. Nararamdaman ko kasi dito, my dear, talaga yung kagustuhan mo na parang balikan talaga yung nakaraan. So, isa sa energy na nakukuha ko dito dahil sa energy din na ng night. So, posibleng energy to ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Nandito din ang energy ng Leo na baka itong energy na to ay magpaparamdam sa'yo sa second half of October na magdudulot din, my dear, ng parang pagkalungkot sa'yo or parang pagkagulo, my dear, ng iyong isipan at saka ng iyong puso, my dear. Kaya parang ang gulo-gulo na, my dear, ng iyong second half of October kasi kalahati ng buhay mo or kalahati ng sarili mo, my dear, ay parang gustong bumalik sa nakaraan. Pero kalahati naman, my dear, ay parang stuck, my dear, sa kasalukuyan na energy. Posible din, my dear, na kaya mo ito nililihim, my dear, kasi baka maraming tao, my dear, ang madidismaya or hindi ka makakakuha ng suporta, my dear, sa mga bagay na gusto mong gawin. Okay? Pero malakas yung energy, my dear, na baka merong tao na galing sa nakaraan na magpaparamdam sa iyo, my dear, sa second half of October na magdudulot, my dear, ng pagkagulo sa puso at saka isa-isipan mo, my dear. Okay? Lalo na kung ex mo to at mahal mo pa rin. Okay? Tapos may pamilya ka na ngayon. Atay, ayan tayo. Okay? So, let's go tayo, my dear. Pero kung simpleng mga bagay lang naman, kagaya ng pagbili ng mga bag, pagbili ng pagkain, sa tingin ko wala namang problema doon. Magiging problema to, my dear, kung meron ka ng pamilya ngayon, tapos magbabalik yung nakaraan mo o yung ex mo, tapos parang fresh pa rin talaga yung feelings mo sa kanya, my dear, sa kabila ng kung ano man yung issue na meron kayo or kung bakit kayo naghiwalay. Pero nandoon pa rin, my dear, talaga yung feelings mo sa kanya. Doon tayo magkakaroon ng problema. Ang nagdala, my dear, ng energy na parang may babalik or parang mayroong magpaparamdam sa iyo, my dear, is yung energy ng Knight of Pentacles. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Okay? Last 3 cards tayo, my dear. Last 3 cards is the 9 of Pentacles, my dear. Okay? So, baka naman yung iba din sa inyo, my dear, is wala naman talagang karelasyon. Kasi ang 9 of Pentacles is the single energy. Okay? So, my dear, posible talaga, my dear, na merong isang energy na galing sa nakaraan ang magbabalik. It really doesn't matter kung if you are single or taken, my dear. Pero sinasabi, my dear, dito na pag-aralan mo ng mabuti. Huwag kang magbadala, my dear, sa bugso ng iyong damdamin. Kung meron may mga tao, my dear, na gustong bumalik sa buhay mo sa second half of October. Kahit nasabihin nila, my dear, na nagsisisi na sila at hindi na talaga nila uulitin kung ano ba yung mga bagay na yun, my dear. Mas worse ito, my dear, kung pamilyado ka na at pamilyado na rin siya. Mas piliin ninyo, my dear, na gawin ang tama. Kung ikaw naman, my dear, ay single, paglabanan mo, my dear, ang tukso sa second half of October kasi baka iba talagang agenda nitong tao na to kasi 9 of Pentacles to, my dear. So, posibleng may kinalaman sa usapin ng financial, my dear, kung bakit siya babalik sa'yo. Okay? So, alamin, my dear, ang totoong hangarin ng tao na babalik sa'yo sa second half of October. Pero once again, my dear, kung itong binabalikan mo naman, my dear, ay may kinalaman lamang sa pagbili ng bahay, pagbili ng pagkain, o pagbili naman ng personal na gamit mo, kagaya ng bag, makeup, cellphone, at kung ano man, na matagal mo nang inaasam-asam, wala naman akong nakikitang problema doon, my dear. Maliban lang, my dear, kung sobrang short ka, my dear, sa usapin ng pinansyal. So, mas makakaina, my dear, kung pag-iipunan mo talaga siya. Pero, mas maganda na yung energy na yun, my dear, kumpara naman, my dear, doon sa pagbabalik ng isang energy na galing sa nakaraan. Kasi, nararamdaman ko, my dear, na parang kinakailangan mo na talaga siyang i-cut off sa buhay mo. Okay? Last 2 cards tayo, my dear. Last 2 cards. We have here the Ace of Wands. Okay. Pakiramdam ko, my dear, nakapag-umpisa ka na parang naka-move on ka na
pagdating sa energy ng action. Okay, nakapag-umpisa ka na, naitayo mo na yung sarili mo. Marami sa inyo, my dear, ang parang naka-move on na talaga. Kaso, iba kasi yung atake, my dear, ng second half of October eh. Ito yung, paano ko ba sasabihin to, my dear Aquarius, ito yung typical na parang, nung hindi mo siya nakikita, okay lang. Pero nung nakita mo siya, parang nanumbalik lahat. Parang ganon. Kasi sa energy ng Ace of Wands, parang naka-move on ka na eh. Parang okay na siya. Okay ka na. Pero nung nakita mo siya ulit or nung nagparamdam siya ulit or nakita mo sa Facebook or nakita mo kung saan man sa social media or nag-cruise yung landas nyo sa daan, parang nag-iba yung ihip ng hangin. Parang nag-iba, my dear, yung tibok ng puso mo. Parang bigla kang kinabahan na para kang na-tense, na na-stress. Kung yung paboritong bag mo lang naman ito, na Louis Vuitton, na nakita mo sa daan, o yung bagong cellphone lang naman, wala akong nakikitang problema dito. Pero once again, dapat pag-ipunan natin, my dear, yung mga bagay na yan. Lalo na kung hindi sapat yung budget natin as of this moment. Walang masama doon. Pero kung tao ito, my dear, na posibleng parang ex mo siya, tapos bigla mo siyang nakita, tapos biglang nagkaroon ka ng kakaibang chemical reaction sa katawan mo, my dear, ay naku, medyo kakaiba to, my dear, okay? Kasi nakukuha ko dito na parang strength card, the 9 of Pentacles, lalo sa mga single, stay single, my dear, sa second half of October. Kilalanin mo talaga ng mabuti itong tao na to, my dear, na nagbabalik galing sa nakaraan. Okay? Last card tayo, my dear. Last card. Sa energy ng Page of Swords, pinag-aaralan mo naman, my dear. Kaso minsan kasi masyadong malakas, my dear, yung puso natin. No, yung puso natin yan na nagpapahamak. Sabi pa nga nila, maski gaano ka katalino, kung marupok ka, wala pa rin talaga. Okay? We have here the Page of Pentacles, my dear. Okay, sa energy ng Page, my dear, I think mas mag-focus ka, my dear, sa mga new opportunities. Huwag tayong bumalik sa past. Remember, yung energy ng past is more on lesson learned lang tayo, my dear. Wag sana, my dear, na mag-resonate, my dear, sa life mo or sa energy ng second half of October mo na meron pang mga issue or meron mga eksena sa nakaraan na kaya pang ayusin. Baka kasi, my dear, ma-divert yung energy, my dear Aquarius. Imbis na pasulong tayo, papunta tayo sa future, papunta sa magandang buhay, ang mangyari, magkaroon ka ng idea or magkaroon ka, my dear, ng kaisipan na baka namang kaya pang ayusin, baka namang kaya pang i-work out. Once again, my dear, ang energy na nakaraan is more on lesson learned. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng mga past experience is para matuto tayo. Hindi yung para itama yung mga pagkakamali sa nakaraan. Kung gusto mo man itama yung mga pagkakamali sa nakaraan, wag mo siyang paulit-ulitin. Gumawa ka ng ending, gumawa ka ng cut-off. Okay? Bottom deck of the card is the Knight of Sword and the Devil. I told you, my dear. I told you. Mag-ingat, my dear, sa mga taong biglang susulpot, my dear, sa second half of October. Kilalanin sila na mabuti. Posibleng mga distraction lang to, my dear, para magpatuloy, my dear, ang success mo sa buhay. Okay? To the point na nililihim mo to, my dear, or wala kang ibang pinagsasabihan, ito ay nakakapangilabot na energy. Okay? Kung ano man tong gusto mong gawin, my dear Aquarius, nakakapangilabot siya na energy. Meron ka ditong Knight of Swords, the very aggressive na energy, papunta sa energy ni Devil. So there's a tendency kung sino man yung babalik, kung sino man yung dadaan, sino man yung makikita mo, my dear, sa second half of October na posibleng galing sa nakaraan, ay meron yan siyang devilish na energy. There's a tendency, my dear, na baka meron na kayong mga past issue or meron na yung mga lamat na nangyari sa inyo, my dear. Okay? So, my dear Aquarius, yan ang reading mo para sa yung second half of October. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And then, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apu J. Maraming salamat po. And until next time, bye-bye! Thank you, my dear!